ito po yung daanan papasok sa loob ng property. Hindi naman po yung daan mga kaparm at nakapasok naman po ang aming 4 wheels. Meron na po itong kasamang bahay. Wala na po kayong problemahin dahil meron naman po itong lot plan mga kaparm at updated naman po yung land tax ng property po na ito mga kaparm. So yun, magandang umaga po sa ating lahat mga kaparm, mga palibagong araw, palibagong property na naman po ang bibisitahin natin ngayon. Bali meron tayong bibisitahin property na may sukat po na 2 hektarya. At ang property po na ito ay along Barangay Road. Nga lang po ay hindi pa po ito cemented road mga kaparm. Ito pa po ay rough road pa po. Pero may mga tambak na po yan kaya hindi po ganoon kahirap daanan ng mga sasakyan o motor itong property na to. Bali ang property na to ay sa kabila lang po, hindi na po kasama to. Ito lang po isa side na to. Bali yun po yung mismong property. Itong property na to mga kaparm ay may frontage po na higit 100 meters po o 120 meters more or less na po yun mga kaparm. So yan mga kaparm, tara bisitahin natin yung property. So yan mga kaparm, bali ito daw po yung mangga na yan, nilulo po na yan. Yan daw po yung mismong boundary ng property. Yan. Yan po, pinaka-boundary ng property, pinaka-dulong-dulo na tanim na po yan mga kaparm. At hanggang din daw po may kabila. Ayan po yung mismong boundary ng property. Itong property na to mga kaparm ay meron na po itong electricity o mismong poste sa loob ng property. Itong mga bahay na to ay kasama na rin po yan mga kaparm. Ayan, makikita nyo, ito po yung daanan papasok sa loob ng property. Kaya kasya na po yung 4 wheels, bali pwede na pong daanan ng 4 wheels o pasukan ng 4 wheels mga kaparm. Ayan mga kaparm, makikita nyo, meron na po itong kasamang bahay. At isa pa ho, ito po yung electricity na kasama sa loob ng property. Yan, pwede na po yung mga pagpa-under po dyan ng rep ng mga farm. Mga appliances nyo po dyan mga farm. Kaya na po nyan pa-under rin mga farm. At ang kinagandaan po nito mga farm, may flatland din po ito. At very productive naman po dahil po ito ay may 10 pitak ng palayan. Kaya na pong bahala kung tatanaman nyo po o hindi. Yan. Yan. Nakikita nyo mga kaparm, yan po yung mismong property. So ayan mga kaparm, bali ito po yung pitak ng palayan niya mga kaparm. At ang property na to ay mayaman po sa tanim ng mangga. Tsaka sa mahogany, may mga bata pa kong tanim ng mahogany yan mga kaparm. Bali yan mga kaparm, ito po yung pitak ng palayan. Yan mga kaparm. Maliliit lang po yung cut nyan kaya dumami po ang cut ng pitak ng palayan mga farm. Pero ito po kung gusto nyo pong gawin po rin po ito mga farm, wala namang problema mga farm. Yan, napaganda po nyan mga farm. Nakita nyo, yun nga lang po ay ilan na lang po ang mga nakatanim. Bali yung mga nakatanim na lang po dito sa loob ng property mga farm ay meron na lamang po itong kamyas mga farm dito po sa gawin na yan mga farm. Yan, meron na lang po yung kamyas, bayabas, guyabano, gabi, at yung 10 pitak nga po ng palayan mga kaparm. Ayan. Ayan po yung mismong property. Ayan mga kaparm. Meron pa ho yung mga saging. Sa niyog naman po, meron pa ho yung mga kulang-kulang 100 mga kaparm. 100 kapuno na lamang po. Dahil mas marami po ang tanim po dito ng mga mangga ng mga farm. Meron din po itong tanim na dalandan po ba ito o kalamansi. Ito, ayan, may tanim po siyang kalamansi mga farm. Po yung tanim na kalamansi. Bali itong property po na ito, ang source of water po ay nawasa o galing sa munisipyo po yung source of water na itong property po na ito mga kaparm. Mas mabigat ka! Ayan mga kaparm, bali ito po yung kalawakan ng property o yung laki ng property. Napakaganda po niyan at maliwalas mga kaparm, no? May kita nyo. Ayan. May kita nyo mga kaparm. Napakaganda nito mga kaparm.
Meron pa po kami nakita dito ng tanim mga farm na luya. Yan po. Luya po yan mga farm. Ayun o, nakikita nyo. Yan po ay mga luya. Yan. Ayan po ay mga luya. Ang tanim na yan. Yan mga farm. Diretso po yan mga farm. Puro luya po yan hanggang dun. Ikot. Ganyan. Yan po ay puro luya. Kaya sa mga interested buyer natin dyan na gusto bumili ng property, ay tumawag lang po kayo sa number po na makikita niyo sa inyong screen at sa WhatsApp and Viber po para sa mga karagdagang impormasyon na gusto niyo pong malaman patungkol sa property na to mga ka-farm. Bali itong property na to mga ka-farm ay pag-usapan natin muna yung mismong travel time. Bali ang travel time po nito ay may 10 minuto lamang po simula sa bayan papasok po dito sa property. At tungkol naman po sa access ng daan, along Barangay Road po ito mga farm. Nga lang po hindi pa po ganun ka sementado dahil putol po yung mismong cemented road, pero ongoing po yan at pasesimentohan naman po. Maganda naman po yung daan mga farm at nakapasok naman po ang aming 4 wheels at wala naman pong struggle na daanan mga farm. Banayag naman po ang daan mga farm kahit ito po ay rough road pa mga farm. Hanggang dyan lang naman po yung putol mga farm. Cemented na rin po yung bandang ibabaw na yun mga farm. Ito lang po, dyan lang po yung nagsisimula sa property. Yan diretso po na yan. Meron na po yung cemented road ulit na mga farm. Bali dito lang po naputol. Kaya nyo, pag-usapan po natin yung mismong titulo. Yung titulo po na ito mga farm ay TCT na daw po. At ito daw po ay nakapangalan sa isang tao na mga farm. Wala na po kayong paproblemahin dahil meron naman po itong lot plan mga farm at updated naman po yung land tax ng property po na ito mga farm. Kaya mga buyer natin na gusto mag-invest ng property dyan mga farm, tawag lang po kayo. Mag-message naman po kayo sa aming Facebook account na Prezi Rosario mga farm para mabilis po namin masagot ang inyong mga inquiry patungkol sa property po na ito. O sa mga gusto magpa-ocular visit, magpa-schedule lang po lamang kayo sa amin mga farm para hindi po tayo magkakasabay-sabay ng mga mag-ocular visit mga farm. So yun lamang po mga farm. Magpalang araw po sa ating lahat. God bless all po mga farm.